Hi guys! Welcome dito sa Resana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. General reading. Knight of Cups. The Queen of the Ocean. Six of Swords in reverse. Page of Wands and Three of Wands. May sinusuyo ka may hinihiling ka o may sinusuyo ka o pwedeng nagpe-pray ka, may wini-wish ka, hinihiling ka o person mo sinusuyo mo or meron kang gustong suyuin person. Yan ang energy mo ngayon. The Queen of the Ocean. In reverse. You are not living an abundant life right now. Hindi abundant yung buhay mo kasi abundance yung silalim, no? Ng Queen of the Ocean dito, or hindi abundance yung love na nare-receive mo. Pwedeng ganun. Or money, or love, either dyan, or both. Para bang hindi mo na-attract yung abundance right now, or hindi yun pumapasok sa buhay mo. What's with the Queen of the Ocean in reverse here? Hindi ka nare-recognize. See, hindi ka nare-recognize ng mga tao, hindi mo na-attract yung attention or ng person mo, hindi mo na-attract yung attention ng person mo. Hindi mo napapa-attract yung opposite sex. Hindi mo napapa-attract yung opposite sex. Para sa kanila ay you're not too attractive or so attractive. Right now, nagbabago naman yung energy, guys. Six of Swords in reverse. Sa energy lang yan. May gusto kang balikan. With the Six of Swords in reverse, meron kang nais na mabalikan o gustong balikan. Yan ang energy mo. Pwede person or place, basta may gusto kang balikan. Baka ex mo. Kasi babalikan mo, o place mo, lugar mo, kung saan ka pinanganak. Gusto mo bumalik doon. Kung saan man, sa person mo, sa ex mo, past person mo. Either dyan na sa mga nabanggit ko. Hindi sa lahat ng yan kundi either dyan, or pwedeng sa lahat din mga nabanggit ko. Anxiety. Yung iba kasi, ang hirap makaintindi. Klarong-klaro na yung sinasabi ko. Iba yung pagkaintindi. Iniiba pa. Ewan ko ba? Bakit gano'n? Gano'n ang kanilang utak. Gano'n sila. Ay, taka na ako. Nasa ano yan Nasa reading yan. Bakit iba yung pagkaintindi nila? Sa comment nila, parang hindi pa naiintindihan. Iba yung pagkaintindi, parang pinalaliman pa na hindi naman ganoon ang sinabi ko. Ang layo-layo ng sa sinabi ko sa reading. Kaya, ini-explain ko na talaga yan. Klaro, hanggat maaari. Nine of Swords in reverse. Nag-recover ka na sa anxiety. Or else kung parang inatake ba lang yung yung isipan mo. Yung parang
kadalasan ay may mga nang atake ng isip like witchcraft spells nila, di ba? Witchcraft spells is also a witchcraft na doings, or psychic attack kung merong mga na-atake sa isipan mo para maka-experience ng anxiety na parang mabalisa ka di ba? Or else ay na-stress ka lang, no? Naka-recover ka na from that. Lahat naman ng tao naka-experience yan. Basta maka-recover ka lang. Okay. Halikan, lalo kung mayroong mga nakatake sa isip mo. Tao. Yan. Mayroong nakatake sa isip mo ng mga witchcraft. Ay normal na yan, lalo sa panahon ngayon. Madami, yung pabulong-bulong plus picture, madami na Madami ng selfish nga na intended nila mag-harm ng ibang tao. Mainggit nga lang mag-harm na merong delay dito, pero you're still motivated to wait, no? Kasi hindi pa nagtitake ng action yung inaantay mo. Page of Wands in reverse, hindi pa gumagawa ng move, kasi hindi nagsasucceed pala, pero nagtatangka na itong gumawa ng move papunta sa'yo, or gumagawa na siya ng move yung kung person man inantay mo. Upright ba tong person na inantay mo? Gumagawa na ba ng move itong person na to? Nakagawa na siya ng move pero nag-fail lang. Yun na nga nag-fail lang, hindi nagtagumpay, nablakan, napigilan siya, nahadlangan siya. Kunwari gusto kanyang kontakin at suyuin, no? Pero nahadlangan yun, nablakan yun ng kaaway kadalasan ng mga enemy na ginagawa ng kaaway. Na-influensyahan yung isip niya kaya hindi na lang nagpatuloy, mga ganon yun, o kaya ay nilito siya yan. Pero kung sakaling hindi man magkatuluyan kayong dalawa, you have to accept it, yun na lang, and live peacefully. Kung anong meron ka, maging masaya ka na lang, no? Ganon. Maging masaya ka na lang sa buhay mo. Kung anong meron ka, hindi mo kailangang mag-antay sa wala. Parang nagdurusa ka na lang sa pag-antay, no? Kailangan mong mag-move forward sa buhay. Kasi walang mangyayari sa buhay mo kung mag-antay ka na mag-antay. Yan. Akin nga inatake nga ako ng witchcraft Ang dami-dami ng atake sa akin ng witchcraft. May illusionist pa nila. Pero patuloy lang ako. Kumbaga, challenges lang yun Pero sila naman ay mapupunta sa impyerno. Yung iba nasa impyerno na Nakatali pa. Pinupuluputan pa ng ng mga python. Labas-pasok yung python sa katawan nila. Well, they deserved it. They deserved it. Nakalagay na dyan, Queen Mother of Heaven. Diyos mismo nagsabi sa akin, Queen Mother ako sa langit. God mismo nagsabi niyan sa akin na I am Queen Mother sa langit. Maatake pa sila kaya gusto nila makipag-compete, mag-challenge. Gusto pa nila angkinin yung kinuwento ko na gift na binigay sa akin ng God. Gusto nila sirain yung pati boses ko, mukha ko, lahat na lang dahil umiiral yung pagkagahama nila, kasakiman nila, pagkaingitira, ingitiro. Tama lang yun sa kanila, punish sila dun sa impyerno, yung mga nandun na. Yung wala pa, dapat na yun sa kanila na mahatulan din. Dahil mga gahaman, mga sakim, mga evil.
Pati yung mga kakuntsaba nila. Impyerno din yan. Kasi marami talaga sa mga tao ang kontrabida. Inggitira, inggitiro, narcissistic. Gusto nila yung sarili na i-lift nila pataas. Ganun. Pag nakita nila nakaangat-angat yung iba, hilain nila. Gagawa sila ng mga scheme, deceit, and witchcraft para hilain nila. So, ano pa? Yung mga hindi pa natulan sa impyerno, buhay pa, mga nakataka sa amin. May impyerno din yan. Ganon din yung sa pitin yan sa impyerno. Nakalagay na Queen Mother Raven, mga atake pa. Kahit God na magkatawang tao, kunwari God kahit yung Diyos pa noon, di ba, inatake din ng mga tao. Eh, ganun din ang gagawin nila. Kasi alam nila, kaya-kayanin nila kay tao lang. Samantalahin nila habang tao pa. Mga atake sila. Sabihin na nilang nag-illusion o feeling o ano. I'm not illusioning kasi mismo Diyos at God, sabi niya sa akin sa vision ko. Sila mismo nakipag-communicate sa akin. Bata pa ako. Silang feeling kasi alam na nga nilang sa akin, gusto nilang angkinin. Magma-feeling sila sa kanila na sila yun. O diba? Sila ang feeling, silang ilusyonada. Pati nga destiny ko gusto pa angkinin eh. Nagma-feeling na sa kanila daw destiny. O, daig pa'y baliw. Dahil, hindi lang daig yung baliw, kundi baliw na nga. Yan ang totoong baliw. Nagma-feeling na sa kanila nakadestin, nasa kanila, na pwede nilang maagaw pa. Oh my gosh. Masakit, di ba? Yung sinasabi ko, it's because it's true. Ako yung kinukulam na naglagawa na ng witchcraft, wishing, kaya gusto na pabaliwin. No? Gusto impluensya yung isip ko na mga baliw na ng isip, na mga utak nilang narcissistic. Dami-daming goals na pwede nila i-pursue o pangarapin nila. Yung sa iba pa talaga ang gusto nilang kinin at gagawa pa sila ng scheme, deceit, manipulation, witchcraft, ill-wishing dahil lang gusto nila makuha yung sa akin. Or maybe yung sa iba din. Tapos pag nasaktan sila, sinabi ko, sabihin nila, makarama sana. Akala mo kung matitino yung pag-uugali nila. Akala mo kung bait-bait nila. Akala mo kung hindi masama at evil yung pinaggagawa nila. Para maganon-ganon. Sus me. Kaya mas gusto kong kalubilo, mga animals, hayop, like dogs, cats, kasi they're innocent. They're not cunning. Not like other humans na cunning, deceitful, deceiver, manipulative, harmful. Makaramdam na ng inggit, insecurities, manghalit na. May ill-wish na, kahit minsan pamilya mo pa, ganun. Ganon, yun ang pinapairal nila. So, ano ang energy mo pa ngayon? Emotions. Your emotions is stable, with heart. May puso ka talaga, no? And you are powerful.
Your personality is strong. See, parang kalmado lang ba? Relax, no? Pero powerful yung personality mo and respected ka. Respeto ka. Buti ka mo't may mga namatay na. May mga nangulam sa akin. Eh kung ang lakas nila noon nung hindi pa namatay yung iba. Ayun, doon na sila sa impyerno. Buti kaya tala na parusahan. Katali doon. Tapos pasok pa ito sa kanila. Buti at natulan. Sa wakas, yung iba, buhay pa. Katulan din yan sa impyerno. Yan, makatakas sa hapon sa impyerno. Kailangan sa parusahan. Wala akong proteksyon, hindi ako nagbaba. Ako'y kawawa talaga ng gusto. Baka ngayon patay na ako. Hindi ako nagbabaon. Mas dami nang natake sa akin eh. Oh. Daming ingitirong gustong maangkin ng akin eh. Buti nga, tsugi na iba. Sana pa. Nagdusa na. Wakas, parusa na. Bas-basan challenges buhay ko. Pero it's part of the challenges. Nabi naman sa akin yung pinagdaanan. And ano pang energy mo yan? Sinabi niya sa akin ng celestial beings na it's part of my challenges in life. Oh, natapos na yung mga challenges na matitindi, oh. Matitinding challenges na pinagdaanan. Tapos na. Nagbasan mo, now you're in flat place. No, hindi na matirik yung dinadaanan mo. Hindi na katulad nito. Madaming challenges, madaming pagmagat, madaming atake din yan. No? Kaya nga, yung taas, no, parang sumisimbolo ng bundok na, no, matirik. No, ang hirap-hirap, parang ganun ba? No? So, challenging talaga. Pero ngayon, you're in a flat place na parang nagpapahinga na and ready for a new chapter, a new beginning, a new path, a new journey. Para bang nag-relax ka na yan. You're ready na, no? For another journey. For another journey. Yan. Journey na naman. Another journey yan sa buhay mo. The youth. Kasi bata ka pa for sure, yung face mo yung mas bata kaysa sa edad mo. The youth eh. Meron ka namang kasama yun na loyal sa'yo, na protective sa'yo. Ano yan siya? Yung aso dyan. Hindi na aso, actually na aso talaga. Meron kang kasama. Ano yan? Angel yan. Para sumisimbolo ng angel. Angel yan, no? Na sumisimbolo ng angel yan, no? Yan. Yung kasama mo. So, journey mo na yan. Wala naman palang alam yung matanda dun sa ano. Hindi naman parang manghula yun. Sa bayan. Akala ko marunong siya. May nagkakaroon siya ng vision. Hindi naman pala. Siya nagkakaroon ng vision. Taos-taos ng alam nun. So ano pa?
ang next na mangyayari sa'yo. Faith, mabibuild yung faith mo. Magkakaroon ka ng strong faith. No? Yan ang next na mangyayari sa'yo. Magkaroon ka ng faith. Malakas na pananampalataya or faith o pananampalataya. Yan. Magkakaroon ka ng faith. Sino ang magpupursue sa'yo? Upright ba itong Ten of Cups? Itong Ten of Cups. Yes. Completion. Bakit kayo pursue ng ni Queen of Pentacles in reverse? Gusto niyo ng justice or balance? What's with the justice card here? Bakit kanya i-pursue? Gusto niyang si Queen of Pentacles in reverse. Pero ano to pwedeng hiwalay kayo kasi in reverse yung Queen of Pentacles, or else ay hindi lang siya stable, hindi siya secured right now, hindi siya okay financially, pwede din ganun, or emotionally, no, either dyan sa mga nabanggit ko. Gusto niyo magkaroon ng completion sa inyong balance and security. Ito yung intention niya yung maging secured na siya. Yung maging stable na siya. Pagkasama ka niya, maging secured na siya at maging stable. Gusto nito magkaroon ng balance sa inyo. Mahal ka ba ni Queen of Pentacles in reverse na yan? So yes, mahal ka niya. Pero may restriction. Mahal ka nga niya, pero what's with the Eight of Swords here? May restriction, kung kaya hindi kanya napupursue, kung kaya hindi siya para nire-restrict siya, may nagre-restrict sa kanya, pero yan daw ang magpupursue sa'yo kasi gusto niya talaga maging secure din siya at maging stable na. Kasi maging secure siya at maging stable niya na pagka nagkaroon ng balance sa inyo, pag napangasawa ka na niya, pag nagkaroon ng completion sa inyo, pag bumuo na kayo ng pamilya, ayan. So, ano pa? Next na mangyari sa buhay mo niyan? Ace of Pentacles. Ay, maging prosperous na yung buhay mo. Magsisimula ng maging prosperous yung buhay. Prosperity, ma-attract mo yung opportunities, money, abundance, and a huge offer, or may huge offer from this person. May huge offer or may huge offers for you. Yan. Na maging prosperous yung buhay mo kasi prosperity. Well, yun na yung mga maging way para maging prosperous yung buhay mo. Yung mga offers na darating sa'yo o yung mga opportunity na darating sa'yo na marireceive mo. So, ano yung feeling sa'yo ngayon ni Queen of Pentacles in reverse na to? In love. Emotional or sensitive yung feelings niya sa'yo. See? Ako, masakit ang magsalita kasi hindi talaga sila makatwiran.
Dahil lang sa inggit nila, sa gahaman nila. Alam niyo mga tao, pinapairal, madami ang ganyan. Pinapairal yung inggit. Magtaka ka na lang, bakit galit? No? Gumagawa na ng scheme sa'yo, ini-ilwish ka na. Dahil pala na inggit, na insecure, sus mio. Sabihin nila mayabang. Sabihin mo na yung totoo, tapos sabihin nila mayabang. Mayabang kasi. Ayun pala, nainggit. Hindi yun yabang. Walang problema dun sa taong nagsasabi ng totoo. At wala namang masama kung ang dating sa kanila ay mayabang. Bakit sila gagawa ng scheme and deceit or witchcraft? Dahil lang nasasabi ng totoo, ako wala akong pakialam. Magyabang, wala. Tatawa lang ako. Nakagrabyado ba yun sa kanila? Kasi yung inggit nila, talagang hindi sila makaget over. Talagang matindi yung emosyon ng inggit nila. Malaman lang nila na may ganito ganyan, kahit kunting bagay, kahit nga lang destiny. Marami naman na may destiny, pagkainggitan, pa Jesus just me ang babaw. Gagawa na ng scheme and deceit. Kaya nangyayari na pupunta sa impyerno sila. Kaya ang dami sa impyerno na pupunta. Dahil doon pa lang. Yan na. Dahil sa inggit nila, manghalit sila, manghar. hindi makatwiran yun. So, ano ang iniisip ngayon ni Queen of Pentacles in reverse? Iniisip ka ba niya ngayon? Upright ba to? Oh, iniisip ka niyan ngayon. No? Talagang natatempt to, temptation. Iniisip ka niyan ngayon na hindi ka niya ma-resist. Hindi ka niya ma-resist. No? Talagang natitempt siya na mag-reach out na. O mag-reach out na sa'yo. Yes. Natitempt siya na mag-reach out sa'yo, na mag-spy din sa'yo kasi may gossip din dito. Alam niyo matungkol sa'yo. O mag-reach out na pati sa'yo, maging courageous na mag-reach out sa'yo. Yung nagiging interested siya na mag-reach out sa'yo. Si Page of Swords din yan eh. Pero pag mga ganyan na wala pa naman, hindi nag-reach out, hindi pa niya, mahirap yun asahan kasi yung tao nagbabago ang feelings. Mas maganda mag-focus ka na lang sa sarili mong buhay. Yan. Sa iyong buhay, kung ano yung buhay mo ngayon. No? Kasi mas maganda yung naka-centered ka. I mean, yung na-focus ka sa sarili mo, hindi dun sa nagbabalak ng offer, wala pa naman, hindi pa naman. Para hindi ka ma-disturb, hindi ka ma-outbalance, para hindi ka nagsasayo ng panahon kantay. Yan na ba hinantay mo ito? Yung tao na to, siya ang hinantay mo na you're goal-driven, no? Na antayin yan. Kung kailan siya may passionate na i-pursue ka. So, yan. Akala kasi nila, yung nakadistin sa akin, sikat na lalaki na mayaman, na singer sa ibang bansa. Kaya yaman din daw sila pag yun. O, di ba? Nangarap na din sila. Pinangarap nila yung kung anong tingin nila nakadistin sa akin. Kaya hindi ganun ang nakadistin sa akin. Hindi ganun ang nakatakda sa akin. Gusto nila gawin. Gusto nila mapasa kanila. O, di ba? Dahil pa'y baliw. Baliw nga. Ang dami-dami pwede nilang pangarapin. Yung sa iba, gusto nila makapag-compete. Yung sa iba, yun ang gusto nila. Hindi ganun ang nakatadana sa akin. Because I know it. God reveals that to me. Hindi naman ganun ang nakatadana sa akin eh.
Pabigay man ng God kung ano yung gusto ibigay ng God sa akin. Wala na sila doon, bigay na ng God yun. Pero I'm clarifying it na hindi yan ang nakatadaanan sa akin, okay? Ako ba, nangialam ba ako kung mangarap sila ng mga artista na yumaman? Gusto ko ba silang hadlangan sa buhay nila? Na umasinso sila? Nangialam ba ako sa buhay nila? Hindi. Kaya dapat lang silang parusahan sa impyerno yung mga napunta na sa impyerno. Gahaman. Dusa sila sa impyerno. Meron pang hindi pa parusahan. Dusa na yan sa impyerno. Meron pang buhay. Namatay ang impyerno din yan. Kalaan ay sa impyerno. Kaluwa yan. Patay mga akong tsaba na. Yan ang mga tao hindi makatwiran. Pupunta sa impyerno. Mga salbahe. Yun ang totoong salbahe. Anong message for you ng guide mo? Son, your son is watched over and protected as he explores his world. Ano pang guide for you? Oh, destiny. Meron kang destiny. And yung mga responsibilities mo, ma-release mo na yan. Or, kung meron kang mga responsibility mo, wala na yan sa'yo. Oh. Matanggal na yan. O, mga baggage to minsan. Baggage din, no? Hindi lang responsibility. Mga baggage, no? Wala ka na ng mga too much responsibility or baggages. Wala na yan sa'yo. Or maybe you will start your destiny. You will start your destiny now. You will start daw. O, magkaroon ng stability. Maging stable ka na, maging secured, no? And magkakaroon na ng reward. Yun na yung reward mo. Yung nakadestined sa'yo. Yan. Kung ano yung nakadestined sa'yo. Oh my God! Oh my gosh! Hindi mo naman feel yung na-abandon ka. Hindi na magsasucceed yung mga passionate and goal-driven na takihin ka. Oh my gosh. And self-reflection. Makapag self-reflect ka na or else ay wala na yung nagpapaklaw sa isip mo and sa person mo kung merong person na nakadistance sa'yo kung person mo na nakadistance sa'yo. Pero meron ding hindi person na nakadistance sa kanila kundi may mission silang gagawin. Okay? Ganon. Depende sa destiny. So yan. Eto na lamang. Ay, by the way, let's see kung ano pang gusto sabihin sa'yo ni Queen of Pentacles in reverse na yan. Queen, 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 Queen. So many things remind me of you. Wow. Di ba magaling ko sa English, kaya na mag-translate niya. Intindihan niyo yan. I hear who I really am from you. Yan ang sinasabi niya sa'yo. Ano pang gusto niya sabihin sa'yo ni Queen of Pentacles in reverse na yan? Six of Wands, success. Gusto niya talagang mag-succeed or ina-assure niya sa'yo na mag-succeed talaga na magkaroon ng balance sa inyo o mag-succeed siya na magawa niya na makapag-reach out sa'yo o makapag-offer, i-offer niya sa'yo, offer o magkaroon ng balance sa inyo, na mag-succeed siya over the challenges and blockages and lahat na kinakreate ng enemies. Yan. Gabi, nagtatry na naman yung buhay pa, mga buhay pang mangkukulang, mga witches, mga atake sa akin. Hindi pa kasi natulan yung kaluluwa nila eh. Pero pag natulan yan, tanggal niya ba ang busa ng simpyerno. So yan, ito na lamang guys for collective reading.